punta tayo sa add windows, sa view tayo, add windows form, hanap natin yung local database. Okay, add, and then yan, next lang natin, finish natin guys. Okay, finish lang. Punta tayo sa server explorer, dyan hanapin natin yan, right click natin yung tables, create table, and then punta sa name ng database, lagyan natin siya yung tbl login, and then dun tayo sa data type, gawin natin siyang int or integer, and then yung primary key niya ay yes, tsaka yung identity niya dapat ay true. Lagyan natin ng column name is id, ayan, true yan, kailangan true. Okay, and then username, password, full name, and role. Pasensya na kayo guys, maingay kasi gabi kasi ngayon yung aso, tal sa pasensya na. And then okay, yun tayo sa, hanapin natin yung view data sources tayo, hanapin natin yan. Wait lang, tika lang, and yan natin. So yan, hanapan sa other windows, data sources, dyan, and then yan, check natin yung box, check natin lahat, kailangan ma-check natin yan. Okay naman, finish na agad yan, finish natin. Okay, finish. So after natin mahanap, and then data sources tayo, table login, drag natin yan sa form 2. Yan, placing lang muna natin. Okay, wait lang guys, ayusin ko pa, hindi ko na masyadong maliit yung form na ayos lang natin. Tsaka itong button, i-place natin na maayos kasi masyadong magkatabi, magkadikit sila. Delete natin itong nasa taas, hindi naman gagamitin yan, hindi mo kailangan yun Pagkatapos nito, susunod naman natin itong mga object natin. Una natin yung role natin, check natin, lagyan natin ng combo box kasi naka text box yun yan, palit natin ang combo box. ID natin, drag natin sa form 2, drag natin yung mga object na yan, and then ayusin lang natin. Pasensya na kung ini-size ako pa, medyo matagal, di pa kasi ako magaling dito Ano ba ang natin to, turo lang sa akin to, kaya i-share ko lang yung knowledge ko, kaya pasensya na, medyo mabagal. Skip nyo lang siguro, forward nyo na yung video. Then naayos na natin ito sa button 1. Ito yung add. Yan, double click natin yan. Then lagay natin tbl login, binding source, add new. And add new, enter. Then punta ulit tayo sa form 2. Button 2 tayo. Yan. tbl login, binding source, remove current. Okay, yan po sa delete, para sa delete natin. Balik ulit tayo sa form 2. Button 3 tayo, save. Kunin natin yan, paste natin sa taas dito sa tbl login yan sa private sub dito po. Okay, yan, copy natin, paste po natin dyan, yan po yung save niya, pero kailangan pa natin yung to do kasi may yummy, kasi yan po yung ma-refresh. Ito po kasi validate information po yan, yung sa una natin pinaste. Yung pangalawa, para po ma-refresh pagkatapos natin yung database. Dito naman sa ating button 4, form1.show and me.close, enter natin, me.close, and then after this punta tayo sa project, Windows properties, hanapin natin to. Yan, okay, when last from classes,
para po makakay po yung ano natin, hindi siya magkagulo yung form pag na-run na natin. Ito sa XSB, okay, pag ayaw magbukas, open lang ulit natin yan, kasi unang bukas yan wala pa yan bubuksan natin ulit yan, lalabas na po yan. And then yan, right click po natin yan, add query po tayo, next po natin, next lang po natin yan. Yan po, may lalagay po tayo na code dyan. Ito po yung where, and then yung bracket na yan equals to yan, question mark. And para saan nga ba yung question mark na yan? Yung question mark na yan, yan po yung parameter na hinahanap. What is parameter? Parameter, password based object na nakalagay sa i-save natin sa database na hindi kailangan pang mag if else statement. Okay, natin dyan sa dalawang bracket, username at password. Dito sa method name, lalagay natin, palitan natin siya ng login. And then next po natin yan. Yan, wala pong mali, puro check po, kailangan ganyan po yung mga lalabasan. Okay, punta na po tayo ulit. Dito po tayo sa form 1, and then dito sa sources po tayo. Pili lang po tayo dito ng isang object sa mga ID, username, password na yan. Yan, role na po napili ko. Yan, delete po natin yung hindi kailangan. Kailangan po labas po dito yung dataset, binding source, yung apat na yan. Hindi po babasa apat, 5 yan Yan, delete po yung isa kasi hindi naman kailangan. Yan po. And then sa sign up button tayo, button 2, form2.show and me.close. After that, dito lang po tayo sa login button, button 1. Paste lang po natin yan, copy and paste natin. Palitan din po natin yan ng login, yung field login. And then mag-error po yan. Yan, error po. Lalagyan natin siya ng text box 1, text box 2. Yun po yung parameter. Parameter 1, parameter 2. Na hinihingi, yun po yung username and password. I mean text box 1.text, text box 2.text. Yan po. And then okay na siya. So, lagyan natin ng button 1 ng code. I-paste ko na lang guys. Copy nyo na lang. Alam nyo na yan. So, kaya-kaya nyo na yan. Yan, paste na natin. Okay. Nakahanda na kasi yung design ko, kaya yan na, form 3. May design na ako. Huwag nyo gayaan yung safe and sound na yan. Ginawa ko lang yan. Yan yung button 4. Button 4 dito sa form 3. Ito yung logout. Kaya me.close na nilagay ko. And then, start na natin siya. Okay, dito tayo. Sa form 2. Nakalimutan ko palang lagyan ng admin user yung role. Okay, lagyan natin. Ito yung ano guys, authorization. May restriction yung admin, ay yung user. Basta na siya. May mga bagay na hindi niya pwedeng malaman. I mean, hindi niya pwedeng buksan. Na admin lang makakabukas. Nakalagay naman yun sa code dun sa form 1 kanina. Yung pinis ko. Maunawaan nyo na yun. Start, sign up, and then add muna natin for the first time. And then, yun na. Pwede natin lagyan ng admin. Admin muna as password. Ano ba lang, example pa lang naman yan Ayan, nilagay natin yung pangalan natin. Oh. Dapat di ko na nilagay. Sensya na. And then, yun, admin natin nilagay sa role. Admin tayo. Add. And then, another one. So, user. Si user na. Ito yung profile pangalan niya. Roel. Yan. Wala akong maisip And then, user siya sa role. Save natin. Back. And then, open natin yung account nating admin. Tingnan natin yung resulta. Login. Okay. Pwede natin i-click yung mga button na yan. Tatlong button. And then, start ulit natin. Username user, password user. And then, may mali dito sa label 1 natin. Hindi nag-welcome. May mali sa code. Ayusin natin guys. Isama pala natin tong code na to sa unang if else statement para lumabas yung text, yung label natin. Saan siya na po tao lang nagkakamali.
and then yan na po, lalabas na po yan, sure na po natin yan. Okay, salamat po sa mga nanood, thank you guys.